Isang nakakagulat na tanawin ang nasaksihan sa Subic Bay, Philippines. Daang-daang helicopter ng US military ang sabay-sabay na ibinaba at inilunsad para sa paparating na joint military exercises kasama ng Armed Forces of the Philippines. Pero higit pa sa ordinaryong ehersisyo ang kahulugan nito. Tanong ng marami, ito ba ay simpleng pagpapakita ng alyansa o senyales ng mas malalim na paghahanda sa mas malaking laban sa Asya? Hindi ito tsismis. Dito, tapat at malinaw ang usapan. Kung gusto mong malaman ang mga bagay na hindi kadalasang pinag-uusapan, mag-subscribe ka na. Malaki ang maitutulong mo sa pagpapalaganap ng kaalaman. Subic Bay, isang lugar na may mabigat na kasaysayan. Dati itong pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa labas ng kanilang bansa at dito dumaan ang libu-libong tropa, barko at eroplano noong panahon ng Cold War. Akala ng marami matapos ang 1,992. Tapos na ang papel ng Subic sa pandaigdigang estratehiya ng Amerika. Ngunit heto, higit 3 dekada matapos isara ang base, muli itong binabalikan bilang sentro ng operasyon at kooperasyon. Kamakailan, nakita ang daan-daang helicopter ng US Army mula sa ika-12 Combat Brigade na ibinaba at inihanda sa Subic Bay. Ito ay hindi simpleng pagdadala ng kagamitan, kundi bahagi ng serye ng joint exercises kasama ng Armed Forces of the Philippines. Ang layunin, palakasin ang interoperability o kakayahan ng dalawang militar na kumilos bilang iisang puwersa. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, malinaw na may mensahe itong dala. Ang pagdating ng mga helicopter ay hindi lamang logistikong operasyon. Ang mga ito ay gagamitin sa pagsasanay ng tropang Pilipino at Amerikano, mula sa air mobility, rapid deployment, hanggang disaster response. Para sa AFP, malaking tulong ito dahil limitado pa rin ang modernong fleet ng Pilipinas pagdating sa helicopter assets. Sa pamamagitan ng joint exercises, natututo ang ating mga sundalo sa paggamit ng makabagong teknolohiya at estratehiya na ginagamit ng US military. Hindi aksidente na Subic ang napili. May natural deep water port ito, malapit sa West Philippine Sea, at may dating pasilidad ng US Navy na hanggang ngayon ay kayang sumuporta sa malakihang operasyon. Sa panahon ng Cold War, naging launching pad ito ng mga operasyon sa Vietnam at iba pang bahagi ng Asya. Ngayon, muli itong ginagamit, hindi bilang permanenteng base, kundi bilang logistics hub at staging ground para sa mga ehersisyo at operasyon. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng 1951, nakasaad na kapag ang alinmang bansa, Pilipinas o Amerika, ay inatake sa Pacific, ituturing itong banta laban sa parehong panig. Dagdag pa rito, noong 2014 nilagdaan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement na nagbibigay pahintulot sa US na gumamit ng piling base at pasilidad sa Pilipinas para mag-imbak ng kagamitan at magsagawa ng joint training. Kaya hindi nakapagtataka na ang deployment ng daan-daang helicopter sa Subic ay nakaugat sa mas matagal at malalim na kasunduan. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang pangunahing pinapadalhan ng mensahe dito ay ang China. Sa gitna ng patuloy na pangingialam ng Beijing sa West Philippine Sea, ang presensya ng mga US helicopters at tropa ay malinaw na babala. Hindi nag-iisa ang Pilipinas. May kakampi tayong handang sumuporta sa pamamagitan ng teknolohiya, puwersa at presensya. Ngunit para sa iba, may kabaligtaran din itong epekto. Dahil maaaring lalo ring uminit ang tensyon kapag nakikita ng China na mas lumalapit tayo sa Amerika. Para sa sandatahang lakas ng Pilipinas, malaking bagay ang ganitong joint training. Bukod sa natututo tayo sa modernong taktika, nagkakaroon din tayo ng access sa mga kagamitang wala pa tayo. Mas lumalakas ang air mobility, disaster response, at combat readiness ng ating hukbo. Ito ay oportunidad na hindi basta makukuha kung tayo lamang ay umaasa sa sariling resources. Subalit, hindi mawawala ang mga agam-agam. May ilan ang nag-aalala na baka ginagamit lamang ang Pilipinas bilang staging ground ng Amerika.
para sa sarili nilang interes laban sa China. May ilan ding nagtatanong, hanggang saan ang kontrol ng Pilipinas sa mga operasyon? May transparency ba sa kung ano ang eksaktong nilalaman ng mga kasunduan? O baka sa kalaunan, mas mapahamak tayo kung magkaroon ng direktang sagupaan. Kung babalikan natin, noong 1,900 47 hanggang 1,900 nanatili ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. Noong una, itinuring itong simbolo ng proteksyon at kaunlaran. Ngunit dumating din ang mga kontrobersya, mga isyu ng sovereignty, krimen, at epekto sa lokal na pamumuhay. Kaya nang ipasara ang mga base noong 1,972, maraming nagsabi na iyon ang pagtatapos ng panahon ng dayuhang impluwensya. Ngunit ngayon, makikita na muling bumabalik ang parehong eksena. Hindi na eksaktong base, pero parehong presensya at impluwensya. Sa lahat ng ito, malinaw na hindi lamang ito tungkol sa helicopter. Isa itong larawan ng kung saan patungo ang relasyon ng Pilipinas at Amerika at kung paano tayo nakaposisyon sa gitna ng mas malaking labanan para sa kapangyarihan sa Indo-Pacific. Ang tanong, nakikinabang ba ang Pilipinas ng sapat sa alyansa? O nagiging pawn lamang tayo sa mas malaking laro ng dalawang superpower? Sa dulo, ang daan-daang helicopter na bumaba sa Subic Bay ay higit pa sa bakal at makina. Isa silang simbolo ng alyansa, ng kasaysayan, at ng hinaharap ng ating bansa sa geopolitics ng Asya. Ang tanong, ito ba'y proteksyon para sa atin o panganib na magdadala sa atin sa mas malaking giyera? Kung gusto mong manatiling updated at mas lalo pang maintindihan ang mga ganitong issue, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment sa iyong opinyon, at mag-subscribe sa Tuklas 16. Dito, masusi nating tinatalakay ang mga bagay na hindi mo basta makikita sa headlines. Mag-subscribe ka na at sabay-sabay nating tuklasin ang mga katotohanan sa likod ng mga balita.